11 patay, 44 ang sugatan sa panibagong missile strike ng Russia sa Ukraine. At K-pop group na Blackpink, ipinagdiwang ang kanilang ika-8 anibersaryo. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Naglunsad ng kilos protesta ang libo-libong miyembro ng iba't ibang anti-racism group sa United Kingdom. Kasunod dito ng brutal na pag-atake ng mga anti-immigrants protesters na ikinasawi ng 3 bata. Kumalat umano ang balita na isang migranteng Muslim ang nasa likod ng krimen na siyang nag-udyok sa mga anti-immigrant protesters. Dahil dito, nanawagan ang mga anti-racism protesters na itigil na ang marahas na pagsasagawa ng protesta. Hindi umano dapat idamay ang mga ibang migrante at Muslim sa nangyaring krimen. 11 ang patay at 44 na iba pa ang sugatan matapos tumama ang isang Russian missile sa isang shopping mall sa Donetsk region sa Ukraine. Nagdulot ito ng malaking sunog sa residential area. Kabilang sa mga napinsala ng pag-atake ay ang mga kabahayan, mga establishmento at mga sasakyan. Inakusahan naman ng Ukraine ang Russia ng cross-border incursion o illegal na pagsalakay sa karatig na bansa. Ngunit bigong makatanggap ng sagot o kumpirmasyon mula sa Russia. Ginunita ng K-pop group na Blackpink ang kanilang ika-8 anibersaryo. Kasabay nito ay ang release ng kanilang bagong pelikula. Isinagawa ang kanilang anniversary celebration sa isang pink carpet event sa Times Square Mall sa Seoul. Dinaluhan naman ito ng libo-libong fans ng grupo. Lumilipad na taxi, yan ang bagong innovation ng kumpanyang Pivotal mula sa Silicon Valley, California. Makatutulong daw ito para sa mas mabilis na biyahe at mas mababang pamasahe. Dadaan sa mahigpit na test runs ang naturang innovation. Kung pahihintulutan na lumipad, target simulan ang operasyon ito sa katapusan ng 2025. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.